Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Raslo Campo. At ngayong araw po ay March 8, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Darwinian Evolution. Ano ang Kristiyanong pananaw sa teorya of evolution? And ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis chapter 1 verse 27. Sabi po dito, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them." And sa Tagalog po, nilalang nga ng Diyos ang tao ngayon. Ay tao ayon sa kanyang larawan. Siyang kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. And teaching number 1. So, ito pala po yung Darwinian evolution. Sabi po dito, the general theory of evolution, see also microevolution, named after Charles Darwin, the British naturalist, who expounded this theory in 1859 and his origin of species by means of natural selection. And teaching number 1, God created science. Sabi po dito na dati po kasi yung mga scientists daw po dati is halos lahat is Christians. Kaya nga gusto nilang ma-discover yung science kasi ito po ay God's creation. Kaya God created science. And teaching number 2, secular education is not neutral. Sabi po dito na hindi po natural na may secular education tayo. Dapat po naniniwala tayo sa isa lang parte na God is the only, siya yung pinakatalagang nag-create. Siya lang yung nag-create ng mga bagay-bagay na nakikita natin dito sa mundo. And yun po, wala po dapat na secular education is not neutral. Yan. Teaching number 3, Christians must engage in science. Sabi po dito na tayo po ay dapat mag-engage sa science kasi nga po, ang ating Panginoong Diyos, siya po ang nag-create ng lahat ng bagay. At dapat po, kung gusto natin makilala ang ating Panginoong Diyos, dapat ay malaman natin yung mga create na ginawa niya. Yung mga na-create niya, dapat makita yun. At dapat maging scientist din tayo kasi nga po may scientist. So, yung mga scientist, sila yung parang gusto nilang makita yung create ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, educate our kids on the foundation of knowledge. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na i-educate po natin yung mga anak natin na yung foundation ng knowledge is about God, na lahat ng creation is about God. And makikita po natin dito na yung knowledge is nakukuha natin through God din po. And kaya po, i-educate po natin yung mga kids natin on foundation of knowledge. And application number 2, expose secularism as a religion against God. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-expose po natin yung secular education at alisin po natin ito dahil ito po ay against sa ating religion or against sa ating Panginoong Diyos na nagawa ng lahat ng bagay. And application number 3, engage science as a domain or territory of Christ. Sabi po dito na i-engage po natin sa buhay natin yung science kasi ito po yung territory ng Christ na ginawa po sa atin ito. And ginawa po ito, yung mga creation natin is gawa po ito ng ating Panginoong Diyos. And discussion, how can Christians actively engage in science while staying faithful to God? Para po sa akin, para po sa devotion ni araw na yung Christians po is ma-active na engage sa mga science kasi nga po ito po ay creation ng ating Panginoong Diyos while tayo is faithful pa rin sa ating Panginoong Diyos. And then lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.